Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalibon ng Galiban na Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay kailangan ng pananampalataya sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Ngayon, babasahin ko po sa inyo itong mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Juan, 1 Juan Kabanata 3, talatang 22 hanggang 24. Ito po yung mensahe. Ito ang kanyang utos. Manatili kayo sa kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumunod sa utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. At sa pamamagitan ng Espiritu na ipinagkaloob sa Niya sa atin, nalalaman natin na nananatili siya sa atin. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo Kabanata 4, talatang 14 hanggang 16. Ito po yung mensahe. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yayamang mayroon tayong napakadakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon ikakanta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo Kabanata 10, talatang 35 hanggang 36. Ito po ang mensahe. Kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo pa rin, Kabanata 11 at talatang 7. Ito po ang mensahe. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambayan ay maligtas. Sa pamamagitan ng hinatulan niya ang sanlibutan at siya ibinilang na matuwid sa Diyos dahil sa kanyang pananalig. Patuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 1, talatang 5. Ito po ang mensahe. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katutusan ng mga panahon. Ito po ang salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng Bible Lights Promotions sa linggong ito. At maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ipaliliwanag ko po sa inyo itong mga mensaheng ito mula sa tema na kailangan ng pananampalataya sa pagsunod sa Diyos. At nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na kinakailangan tayo ay manampalataya sa Kanya upang sa gayon ay masunod natin yung Kanyang kalooban o yung Kanyang pamamahala, ang Kanyang pag-aari. Sapagkat kung tayo ay di mananampalataya at magpapailalim sa Kanya, tayo ay hindi makasusunod sa Kanyang kalooban. Kaya nga tayo ay doon sa ating kapag tayo ay meron tayong dinarasal sa simbahan yung sumasampalataya, di ba? So ngayon ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ating magagawa yung nais ng ating banal na Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Noe noong mga panahon niya na ang sabi ng Diyos sa kanya ay siya ay gumawa ng daong. So naniwala siya doon sa banal na Panginoon Diyos at nung magawa niya yung daong, saka ginawa naman ng Panginoon Diyos yung supil sa sanlibutan o yung kanyang paggunaw noon, ginulo yung mga tao. So naligtas siya at yung mga kinalap niya para sa bagong buhay na inilaan ng Diyos.
So, ganoon yung pananampalataya na tayo ay may naniniwala tayo sa ating banal na Panginoon Diyos para gawin natin yung mga bagay na hindi natin nakikita at tayo umaasa na ito ay mangyayari. Kagaya ng yun ay sa unang tipan ng ating banal na Panginoon Diyos na marami yung mga ganyan na mga na ipinangako ng Diyos kagaya kay Abraham, kay doon sa ninuno nating Abraham at iba't ibang mga ninuno, mga pinangako, mga gabay na mangyayari. Ito yung kanilang pinanaligan, pinaniwalaan at ito ay na mangyayari sa takdang panahon. At yung iba hindi man nila na nakita pa yung iba pang mga ipinangako ng Diyos, pero ngayon ay unti-unti nang nangyari kagaya noong kay Moises, yung ang Panginoon sabi niya ay ang darating pa ang isa pang propeta sa sugo ng Diyos para sa kaligtasan niya, ang Panginoon Kristo na. So ngayon ay nangyari, dumating ang Panginoon Kristo at inihayag ng Panginoon Kristo ang ikalawang tipan. So ngayon ang ikalawang tipan ay tayo ay yung pagpapatawad na sa pagkakasala, at ang Diyos ay may gagapin na uli na panibagong paghukom. Yun yung pinali. So ngayon ay tayo ay manampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Yan yung nangais ng banal na Panginoon. Kaya kung tayo ay nananampalataya sa Diyos, ay susundin natin siya na panampalatayaan natin ating banal na Panginoon sa Kristo at magpailalim tayo sa Kanyang paghahari. Yung paghahari ng Panginoon sa Kristo, yun yung paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos through Christ. Pagpailalim tayo sa Kanya at yung Kanyang inihayag ay ating pakinggan. Sa buhay natin yon. So, inihayag ng Panginoon sa Kristo yung gagawin ng Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon na nagtakda siya ng araw ng paghukom para gunawin niya yung lahat. So, magtatayo siya ng panibago o meron na siyang inilaan para sa panibagong ating tatahanan at ay yung bagong langit, bagong lupa na kanyang bubuin. So ngayon ay paparamin muna niya lahat bago yung tayo ay bigyan ng bagong langit, lupa at saka yung bagong Jerusalem na sinasabi. So ngayon ay kung tayo ay nananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, na gagawin niya yon, paniniwalaan natin ang Panginoon Kristo na isinugo niya na hindi lamang basta propeta, kundi kanya bugtong na anak para ihayag sa atin ito mga gagawin niya. So yan ay inihayag din yung mga propeta ay pinaniniwalaan natin na inihayag nila yung nais ng ating banal na Panginoon. Kung tayo naniniwala sa kanila, yun ay nangyayari na kagaya ng ginawa ng mga propeta, inihayag ng mga propeta noon tungkol kay Hesus Kristo. So nangyayari ang pagbitaw ng Panginoon sa Kristo at yung mangyayari pa sa darating pang panahon na yun na nga yung inihanda ng banal na Panginoon Diyos na pagbabago. Kung tayo mapamuhay ng maayos, kung tayo mananampalataya sa Kanya, mula Panginoon sa Kristo tayo magkakaroon ng buhay. Kung tayo ay magbubuhayin, kung kayo makaranas ng spoilers, hindi pa siya dumating. Or ikaw ay hindi mo mamamatay kapag siya ay dumating. So tayo ay manampalataya kung tayo nananampalataya sa ating Panginoon Diyos, paniniwalaan natin ang ating Panginoon Hesus Kristo sa Kanyang sinasabi at pagpapailalim natin sa Kanya. So ganoon yung paniniwala at sa pananampalataya. Magagawa natin na sundin ang Panginoon Hesus Kristo kung nananampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos na panampalatayahan ang ating banal na Panginoon Hesus Kristo. Yan. Kagaya ng pagsunod natin doon sa mga propeta na nananampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos. So, pinaniniwalaan natin ang sinabi ng mga propeta at mga ninuno, kagaya ni na Abraham, ni na yung Noe, yan, yung mga nagawa nila, Abraham, saka sina Moises, yan. So, yan at iba din po mga propeta at mga itinalaga ng banal na Panginoon Diyos na gagabay sa atin sa mga panahon na yun at mga nagpahayag para sa kinabukasan. So yun ay pininiwala natin na maaaring mangyari, lalong-lalo na dito sa yung inihayag ni Moises na paglilitaw ng Panginoon sa Kristo at inihayag ng Panginoon, inihayag naman ng Panginoon sa Kristo para sa itinakda ng ating banal na Panginoon. So ganoon tayo dapat, kung tayo ay nananampalataya na ganyan, tayo ay makasusunod diyan sa nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay
hindi tayo dapat mawawala ng pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos para makamtan natin yung nais ng ating banal na Panginoon mula dun sa pang-araw-araw na pamumuhay. So yan, na tayo ay hindi niya bumabayaan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay kung tayo ay nananampalataya sa Kanya. Kung tayo ay sumusunod doon sa Kanyang kalooban, wala Panginoon sukot, hindi niya tayo bumabayaan. Ayan. Kaya nga sinasabi ko, sapagkat kung kayo sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan samantalang hinintay ninyo ang kaligtasan na kalaan. So kung tayo ay ingatan ng ating banal na Panginoon sa ating bumubuhay na ito, kung tayo ay sumasampalataya at habang sinusunod natin yung Kanyang kalooban na sa pananampalataya natin sa Kanya, kung paano tayo bumubuhay sa mundong ito sa pamamagitan ng mabuting balita. So masusunod natin yung mabuting balita kung tayo ay may pananampalataya at naniniwala sa ating banal na Panginoon. Simula rin doon sa mabuting balita na yan, na kung napakinggan natin yung mabuting balita, ito ay mananampalataya tayo sa Diyos at susundin natin yung isinasaad doon na pamumuhay spiritual. Yan. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So yan. So ganyan na dapat nating tayo ay dapat ay mayroong iba yung pananampalataya para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos at magkaroon tayo ng kaligtasan niya. Halimbawa, yung pananampalataya ay yan ay dapat ay yan ay dapat tayo ay may maitim na pananampalataya para at ito yung maaasahan natin ito ay mangyayari yung sinasabi ng ating mga laban. Kung tayo ay halimbawa kung tayo ay kukunti ang pananampalataya, madali tayong matapsok kung hindi natin masusunod yung nais ng Diyos na tayo ay gumawa ng mabuti, pero hindi ka nakagawa ng mabuti sapagkat ikaw ay yung malipad sa iyong katawang panlupa na hindi mo kaya kontrolin, ay hindi ka na naniniwala dun sa Diyos. Ilan lamang porsyento ng paniniwala mo. Yan. At hindi mo kayang sundin yung Diyos. Halimbawa mga ganun mga bagay. So, iba yung sinusunod mo. So ngayon, kahit nga yung sa pamahalaan, paano ba dapat ay ikaw ay yun, kung kahit na yun ay nalalabag mo, kahit nga yung sa lalo na yung sa Diyos, kung ikaw hindi naniniwala. So yun. Pero para matupad mo yung pinatutupad ng pamahalaan kasama sa nais ng Panginoon Diyos na sundin natin, kaya sundin mo yung mabuting balita at may pananampalataya ka sa Diyos. Kung mananampalataya ka sa Diyos, masusunod mo yung pamahalaan sapagkat higit banal yung yung nais na pamumuhay ng Diyos. Yung sa pamahalaan, yun ay mga ilang pamantayan, mga legal yung legal nga na para lamang tayo ay magkaroon ng kaayusan at hindi tayo magkaroon ng sigalutan ng problema sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Politika, civil, social, cultural, yan. So, with that, tayo ay nakapamumuhay na maayos. Yan. At ating mga karapatan. So, ngayon kung tayo ay walang batas, magkakaproblema tayo. Ngayon ay higit sa batas yung pinapatupad na batas at pamamalakad ng ating banal na Panginoon Diyos o yung pamumuhay na nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon yung ating gobyerno ay para sa persa na masawata at magkaroon tayo ng mahusay na pamamalakad para masunod natin yung mabuti. Kasi kung walang persa, mayroon taong pasaway talaga. Hindi nila masunod yung Diyos, hindi naman naniniwala. So may pasaway, mapagsamantala sa kapwa at magawa ng di mabuti sa kapwa. Ngayon, kailangan natin ng ganun para may persa. So, ayun. So, in faith, ay tayo naman ay, kung tayo ay nananampalataya, hindi naman natin lalabagin yan at hindi tayo gagawa ng masama. Kaya nga kung tayo nananampalataya sa Diyos, tayo ay magkapairan ng malasakit at pangumahal sa kapwa-tao. Kung magmamalasakit at bumamahal ka sa kapwa-tao mo, hindi ka gagawa ng masama. Simple as that. Buod. Isang sentence. Pag mahal ka sa kapwa mo, hindi ka gagawa ng masama. Hindi mo malalabag yung batas, hindi mo malalabag yung Diyos. So, simple as that. Yung kay Panginoon sa Kristo. At may makatotohanan ka. So, yun. Ngayon, kung wala ka nun, kung hindi ka nananampalataya sa Diyos, hindi mo masusunod yun. Kaya, kung nananampalataya ka sa Diyos, masusunod mo yun, hindi mo malalabag yung lahat. At, kung nagmamahal ka sa Diyos, susundin mo yung kanyang kautusan o mananampalataya ka na naman. Kaya nakasimple yan. So sana na nagabayan naman kayo ng Bibleized promotion sa
sa lingkong ito. At sa pagbahagi ito ng ating ng mabuting balita ay kayo ay nagabayan ng mabuting balita sa inyong spiritual na pamumuhay at magkaroon kayo ng kaligtasan spiritual. Yan. Sana patuloy tayong gabayan ng ating banal na Santa Maria sa pagbabahaging ito at tayo ay atanimain natin ang mabuting balita. Yan. Sana gabayan niya palagi ang Bible News Promotion sa pagbabahaging ito at ang lahat ay maliwanagan at tanimain ng mabuting balita. Yan. At gayon din sa pagtanima ng mabuting balita, magabayan tayo araw-araw sa ating pamumuhay at ito ay ating masunod at ito ay ating maisagawa. So ngayon ay hindi sa lahat ay yung pagkinig kagaya ng ating pagbabahagi ito. So ating pakinggan mabuti ito, pag-aralan natin mabuti ng balita at ito ay ating itanimain upang sa gayon ito ang makapagliligtas sa atin kapag tinalima natin ang mabuting balita, magkakaroon tayo ng kaligtasan ng spiritual. Iba yung pananampalataya para masunod natin yan. So tayo nananampalataya, naniniwala tayo na pagdating ng takdang panahon, tayo ay mayroong pumunta ang kalangitan. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mayroong makapiling natin ng Diyos. At naniniwala tayo may Diyos. Naniniwala tayo sa Panginoon Kristo. At naniniwala tayo na sa pang-araw-araw nating bumuhay, tayo ginagabay ng Diyos, may blessings tayo ginagabay sa atin. So may paniniwala tayo na may Diyos. So yun. At ang patunay ay ang Panginoon Kristo at iba't ibang sinasabi na ng mabuting balita. Sa panahon ngayon, yan ang ating gabay na tayo ay naniniwala sa Kanya. So kung tayo gabayan ng Banal na Santa Maria sa na ina ng ating Panginoon Kristo, gabayan tayo sa panahon ito, ito yung napakahalagang bagay na nakikita natin na yung pag-asa natin doon sa ating pinaniniwalaan. Ngayon man ay hindi man tayo gabayan ng Banal na Santa Maria, ay yung mabuting balita na ating pinaniniwalaan o pinahayag natin, ito ay ating paniwalaang mabuti at ito yung ating pag-asa para sa ating sinasabing kinabukasan. So ngayon kung ito ay aayudahan ng Diyos sa ating panahon ng ganong klase ng mga maka-spiritual na paggabay ay tayo magpasalamat sa Diyos. Ngayon mararamdaman naman natin na yung ang Espiritu sinasabi doon, yung Espiritu ay sumasa atin at ang Diyos ay sumasa atin. Tayo ay sa pang-araw-araw nating pamumuhay, tayo ay nararanasan natin na tayo ay nakakaroon ng magandang pamumuhay. Nalalagpasan natin yung tayo ay kararanas ng suffering, tayo ay biniblessing ng Diyos, tayo ay manalangin, tayo ay pagkakalooban ng mga pagpapala. Yan ay mararamdaman natin. Hindi man instant niya. Hindi man parang magic. Pagkalooban niyo po kami ng aming pangangailangan ng pangalaman. Hindi ko mabasa magbibigyan ng magic. Nagkaroon ng masalas doon sa harapan mo. Kundi siyempre yun ay ikaw ay mabibigyan ka ng ikaw ay sa iyong pananampalataya ikaw ay nag-apply ka ng trabaho, matatanggap ka sa trabaho. Yan. Ikaw ay tutulungan isang kapwa-tao mo para magkatrabaho, mga ganun mga bagay. O may taong tutulungan sa iyo para diyan. So yun yung pagpapala ng Diyos kung paano ka yung tutulungan. Kaya kung nakakaya mo kung paano ka mag-produce ng isang bagay. So yun. So ikaw ay na-resolve mo lahat ng mga bagay. Pakita mo sa iyong kapabilidad na may kakaiba kang kakayanan at may kaibang dumadating sa iyo. Yan. Yan at yun lang at muli sana ay no sa opportunity naman ay patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria, patuloy tayong magkaisa at unawain natin mga relihiyon, ating pananampalataya at umiral yung kapayapaan, pagkakaisa, pagbuklod ng bawat mga relihiyon. Sa ngayon ito yung magandang ehemplo na makagabay tayo dun sa sambayan ng sa buong mundo at kagaya dito sa Pilipinas, sambayan ng Pilipino na mabuklod natin sila sa kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan yan, mabuting pamumuhay at yung pamahalaan ay pamamahala ng mabuti, pagkakaisa ng bawat mga kapamahalaan patuloy na mapaigting at pagkakaisa ng mga iba't ibang mga lahi. Sa gayon ay tayo magkakaroon ng mahusay na pamumuhay at naiiwasan ng bawat mga reliyon yung panggaan, sigalutan, na uwi sa karasan at maka-impluensya pa ng digmaan.
At muli yung CBCP and Vatican Church ay kayo ay magabayan ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, at kaliwanagan ni banal na Santa Maria, at patuloy yung pagbuklarin yung sangkatauhan mula sa Pilipinas sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo o mabuting balita. At gayon din ang Bible Life Promotions ay patuloy na dumadalangin ng gabay ng banal na Santa Maria na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo sa ating muting kakayanan sa pagbabahagi ng mabuting balita na tayo gabayan niya na pagbuklarin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Tayo ay patuloy na isugo niya ang banal na Santa Maria, gabayan tayo ng kanyang pagmimilagro, kaliwanagan sa pagbabahagi ito ng mabuting balita. Yan. At pati ibang pagmimilagro ng ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon Jesucristo para sa ating pagbabahagi o pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Jesucristo. At yun din yung mga kapamahalaan kayo maliwanagan at kayo ay makapamahala ng mabuting pamamahala, patas na hustisya, at matugon nyo ang karapatang pantao ng inyong mga nasasakupan at mga pangangailangan nila. Yan, magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.